4, page number 4. After these things I heard, as it were, a loud voice of great multitudes in heaven saying, Hallelujah! Salvation or soteria, and glory and power belongs to our God. Yun po sa Revelation chapter 19 verse 1. Basahin natin. Revelation chapter 19 verse 1. Okay, so dito po sa Revelation chapter 19 verse 1. After these things I heard a loud voice of a great multitude in heaven saying, Hallelujah! Salvation and glory and honor and power belongs to the Lord our God. Okay. So ano po ang ating maintindihan po dito? Paano po ito nagiging nakukuni dito sa soteriology or salvation or soteria? Paano po siya nakukuni? Paano po siya nagiging kabahagi dito sa ating subject na soteria? Okay, dito sa salvation. Okay. So, sa madaling salita, ang lahat ng mga naliligtas, ang lahat ng maliligtas, yun lamang pong aawit na Hallelujah. Okay? Bakit po? Sapagkat, hindi po pwedeng aawit yung nasa inferno. Diba? So, napaka-basic po intindihin. Ang lahat ng aawit ng Hallelujah, of course, yun pong mga tao na liligtas at yung mga taong nakakapasok doon sa kanyang Diyos. Kaya masasabi, glory, power, and honor belongs to our Lord, our God. So it is Jesus Christ, ha? It was indicated, Jesus Christ po ito. Kaya itong our Lord, to the Lord, our God, Jesus Christ po ito. Okay, bakit po Jesus Christ? Sapagkat ito pong mensahe na ito pong salvation, ito pong glory and honor, and power belongs to the Lord. So, ibig sabihin, nasa Panginoon po yun. Na ating Jesus Christ, ito ating Panginoon, Jesu Cristo, na ating Diyos na ating pinag-ilinpuran. So, yun po yun. So, paano sa naging connect? Sapagkat itong verse nito ay napanalunan na po natin itong sanlibutan. O, napanalunan na po natin sa sanlibutan. Kaya, ang lahat ng ginagawa po natin dito sa mundo, while we are worshiping, this is itong practice po ito. Nagsasanay po tayo dito na pupurihin natin ang Panginoon. Every worship, every praising, tayo po ay nagsasanay sapagkat in heaven, there is itong non-stop. Wala pong tigil ang ating papuri po sa Panginoon. Singing, hallelujah, hallelujah, praising, ganun po yun. Kaya kapag tayo ay sanay na po tayong magpupuri sa Panginoon dito sa mundo, madali lang po natin nagawin sa langit. So, ang tanong po dito, ang mga tao po ba na hindi po nagpupuri sa Panginoon dito sa mundo ay pwede rin po nagpupuri sa langit? Pwede po sa mga tao, magpabalik sa bago pa sila mga sisi na sila pinagkatagal na mga kasalanan nila. Okay. So, sa lahat ng mga itong sitwasyon, depende po sa sitwasyon. Kasi yung tao na nalamutan siya ng hininga, na hindi po siya nagbalik loob sa Panginoon, hindi po talaga siya pwedeng magkaawit. Bakit po hindi talaga siya 100% na hindi talaga siya maligtas kung hindi siya magbalik po sa Panginoon. So, hindi po pwede tayo. Kasi iba po tanglangan na tayo. Ang gagawin niya po doon sa inferno is nasik. Yung agni. Yun po ang pagpuhol. Yun po ang kanyang gagawin. Yung pag nanasa yung sa init. Yun po ang kanyang gagawin sa sobrang init, sobrang sakit. Yun po. And then yun po ay masasabi rin, mababasa rin po natin dyan sa itong revelation na yun po ang sikan din. Yun po ang sikan din. Yun po. Okay, so malinaw po yun na ang lahat ng hindi nagbalik sa Panginoon, ang lahat ng hindi mo tumanggap sa Panginoon ay delikado po ang kanyang kaluluwa. Ano po natin yung kaluluwa? Ito na. Ang katawan ng tao ay meron po siya tayo ito tatlong part. Ang katawan ng tao, tatlong part po tayo. Ano po yun?
physical, at ito nga emotional. Emotional. Emotional yun pa ay kaluluwa ko yun ha. Alin, yung spirit. Ano po yung spirit? Yun po yung hangin na nangyari sa Panginoon. Yung spirit. Yung spirit, di ba, sino di ba si Adan? Nung si Adan ay ng Panginoon, siya po ay kaluluwa na, pero wala pang buhay. Nung minumuhod siya sa Panginoon, nung si Adan ay minumuhod ng Panginoon, sa pamagitan ng faith, siya ay nagiging kaluluwa. Pero kung hindi yun hinihipan ng Panginoon, hindi yun magiging buhay na kaluluwa. Kaya yung spirit na nandito po sa atin ngayon, ay ito po yung makipag-connect sa Panginoon. Ito po yung nangungusap sa Panginoon. Kaya nga po kapag ang ating spirit ay mahina, malungkot po ang Panginoon. Bakit po? Bakit hindi po tayo, ang ating communication, hindi po kakaroon sa Kanya. Bakit mahina po ating espiritu? Kasi ito po espiritu kasi ang magpupuminikit, makipag-usap sa Panginoon. Kasi nagagaling dito sa Panginoon. Kaya, spirit tanong po natin, ang may kakayanan makipag-ugnayan sa Panginoon. Bakit ito may nagaling sa Panginoon? So, itong kaluluwa, ito po yung earthly feelings na kung saan tayo ay nagagaling sa alam mo. Ito po yung earthly po yung kaluluwa. Ito po yung nakakaramdam, nakakaramdam ng sakit or kahirapan. Yun po yun. So, ito naman ating body, ito ay walang pinta ito, sa tutulang. Pabalik ito talaga sa alam mo. Kaya wala po itong kwenta. Kapag ang Espiritu ng Panginoon ang Espiritu natin ay mabalik na sa Panginoon. At ang ating kaluluwa ay lilisan dito sa katawan ng lupa. Kaya wala walang pinta na ito sa katotohanan sapagkat tayo pa nga ay nasasakit ng Panginoon sa business na katawan ay galing sa alam mo, ay babalik sa alam mo. Okay, so yun po ang kanyang ayun po ang kanyang yung tatlong part ng ating katawan. Ang the most important dito, yung aking kaluluwa. Bakit? Siya po yung magbibirang sa impyerno. Kapag tayo po ay hindi balik sa Panginoon. So, bakit ito kailangan natin itong malalaman? Alam mo ba kung bakit? Bakit natin kailangan malaman ang mga bagay na ito? Sapagkat wala po, kung hindi ko natin alam, hindi ko natin alam kung paano natin ito i-discuss, paano natin ito i-share sa ating kapwa. Tandaan po natin, ang ating pang-aaral, ang preaching ay pagkain sa ating kaluluwa. Ang preaching, ang teaching, ito ay pag-pipinig sa ating kaluluwa. Yung pray po tayo, yung sa teaching. Ito, pag-talk tayo, mag-pipinig po tayo. So, bakit po kailangan tayo mag-pipinig at matutunan natin ang mga bagay kapag tandaan po natin na sinasabi po ng Panginoon sa kanyang ulit is go ye. Ang iyon na yun, hindi po yung singular, kundi plural po ito, para po ito sa lahat na naniniwala, para po ito sa lahat ng nananampalataya, para po ito sa lahat na susunod followers of Jesus Christ. So, paano natin ito ma-deliver ang katotohanan kung hindi natin alam? So, this is the very important matter of fact dito, bakit tayo nag-aral. Sapagkat, ang dami pong mga encounter natin yung katanungan. Ano po ang nagtaralan nyo? Diba? Ano po ang inyong natutunan? Ano po ba ang inyong stand? Number one po talaga dito yung stand natin. Ang lagi po natin na-encounter, ano po ang doctrine namin? Diba? Stand natin yung gawin sa natin is a doctrine. Ibig sabihin yung ating pinanghahawakan na itong katotohanan. So ano po ang katotohanan? Ano po ang religion nyo? Tanda po natin na ang religion